What's going on? It's Chris Boy Marino. Welcome to another video. So for today's video, ang pag-usapan natin is ang Magna Carta Law ni Ben Tulfo. So marami kasi ang naapektuhan dito and we're starting right now. So first, ang pag-usapan natin is yung mga positive side at ang negative side ng ginawang law ni Tulfo. So dun muna tayo sa positive side. So ang positive side niyan is mas malaki na ang makukuhang pera ng inyong mga pamilya sa Pilipinas. So instead na $500 lang kasi nagiging doble siya. So nagiging $1,000 na. Yun ang matatanggap ng pamilya ninyo sa Pilipinas. So ang isa pang positive side niyan ay wala nang hassle sa pagpapadala ng pera sa Pilipinas kasi nga automatic na nila yung matatanggap. So hindi ka na makakabawas ka rin ng mga fee sa pagpapadala sa Pilipinas. So ano pa ba ang positive side niyan? Ang positive side niyan is makakaipon na ng pera ang mga misis o yung mga tumatanggap ng allotment sa Pilipinas kung ito ay marunong humawak ng inyong mga allotment o yung inyong mga pera. So ang mangyayari, ang negative side naman yan is ang mga nagtatrabaho on board, most especially yung mga nasa back of the house, yung mga galley utility, yung mga chef, yung mga hindi nakakatanggap ng kanilang mga tip o yung mga entry position on board, ang nakukuha lang nila is yung talagang basic salary nila. For example, ang nagtatrabaho sa back of the house, isang salary nila is 1,200. Tapos ipapadala mo yung 1,000, yung 200 na matitira sa kanila on board is gagamitin pa nila yon sa pambili ng internet, pambili ng sabon, pambili ng kung ano-ano para hindi ma-stress dito sa barko. Kasi minsan ang crew member kailangan nilang lumabas para mag-relax. So doon nila ginagamit yung extra nilang pera. Na yun yung nagiging negative side nila kasi walang matitira sa kanila dito. So lahat nandun na sa Pilipinas. And then yung value ng dollars na dapat is ibe-base namin kung gaano kalaki ang rate ng padalahan sa Pilipinas at saka namin ipapadala yung pera. Hindi yung automatic, halimbawa day 50 na ngayon o 30 and then ang value ng dollars is 55, automatic matatanggap nila $55 kasi isesend siya directly, unlike yung ikikip namin yung mga dollars namin o yung sahod namin, pag lumaki na yung price ng dollars tsaka namin isesend. Kasi minsan ang value ng US dollars is minsan nung nag-i-increase yan up to 58 or 59 or 60 dollars. Kaya minsan kinikip namin yung pera namin, hindi muna namin pinapadala. Pag mataas na ang exchange rate, tsaka namin ipapadala yung sahod namin sa Pilipinas kasi napakalaking difference niyan. Kung ipapadala mo ng $55 nila, ipapadala nila na direkta, kung ikikip namin ng mga ilang linggo, ilang araw, and then talagang babantayan lang namin yung exchange rate kasi yung imbis na, for example, magpapadala ka ng $1,000, merong 4 peso difference dun sa exchange rate. Sayang yung 4,000 na magiging additional dun sa peso. So ilang kilo na o kaban na ng bigas yun. Kami kong mga narinig ng mga sa nakausap ko sa kitchen, isang tinanggap na lang nila is $200 at isang $150 kasi nga hindi nakabase sa tippings o yung sa wala silang nakukuhan tip sa onboard kasi sa back of the house sila nagtatrabaho. At ang isa pa magiging negative side niyan is pag ang umahawak ng pera namin sa Pilipinas ay gastador o hindi marunong mag-save, is uuwi ang seafarer na walang ipon. So yun. So isa rin yun sa mga dahilan kung bakit mas gusto namin na gusto ng karamihan ng mga crew member on board is they keep nila yung kanilang pera kasi para ma-save nila yung pera nila kasi pag uwi namin sa Pilipinas may 2 buwan kaming walang trabaho, so yun yung gagamitin namin na panggastos. So pag ang pinapadala na sa Pilipinas ay hindi marunong maghawak ng pera, wala silang masisave na pera. So isa yon sa mga negative side. So if you like this video, don't forget to like and subscribe, and thank you for watching. I'll see you next time.
Ciao.